para nga mapabilis ang biyahe ng mga OFW na papunta o pabalik sa ibang bansa at maiwasan na rin ang mga naiiwan ng eroplano dahil sa haba ng pila sa immigration. Binuksan ngayon sa NAIA Terminal 3 ang OFW wing na immigration ito para lamang sa mga OFW. Meaning guys, hindi na kailangan pumila ng mga OFW sa lumang immigration kung saan halo-halo ang mga nakapila doon kahit sa mga hindi OFW. So kapag pabalik na tayo o papunta sa ibang bansa at nakapag-check-in na kayo, ay doon na tayo pipila sa bagong immigration na OFW wing na para lamang sa mga OFW. Matatagpuan ito sa gilid ng check-in area malapit sa OFW Lounge sa NAIA Terminal 3. Bukas na sa publiko ang Overseas Filipino Workers Wing sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Ang special counter ay mayroong 6 na cubicle na ino-operate ng 12 Bureau of Immigration Agents para maserbisyohan ang ating mga OFW sa paliparan. Ayon sa BI, layo nitong gawing mas mabilis at epesyente ang processing para sa mga papaalis na Pinoy na nagtatrabaho abroad, alinsunod sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos na pagbutihin ang serbisyo sa mga OFW. Sinabi ni BI Commissioner Attorney Joel Anthony Viado na ang pagkakaroon ng karagdagang 6 na counter spaces para sa mga OFW ay nagresulta sa mas maikling pila ng mga pasahero sa regular immigration counters. Ang inisyatibang ito umano ang patunay ng commitment ng bansa sa pagpapadali ng immigration procedures para sa anyay ating modern day heroes. Giit ni Viado, nais nilang mabigyan ng mga OFW ng maganda at magaan na karanasan sa immigration bago sila lumabas ng bansa para maghanap buhay. Bagong bukas ang mga dagdag na immigration counters na ito sa NAIA Terminal 3. Moderno ang disenyo at mas maluwag para sa mas mabilis na immigration processing ng mga paalis na OFWs yan. Mas okay po siya kasi dire-diretso siya kumpara sa luma po kasi sobrang hirap. Kasi pare-parehas po, nandun lahat eh. Less hassle, walang pila. Doon na nga ako nag-ayos ng gamit ko, wala namang kasunod. Nakapuso, nandito po ako sa NAIA Terminal 3 at yung nakikita niyo dito sa aking likuran, yan yung lounge na eksklusibong nagagamit ng mga OFW sa Overseas Filipino Workers. Paglabas po dyan, dumiretso lang kayo ay makikita natin yung bagong immigration counters na exclusive din na magagamit ng OFWs. Kabubukas lang po niyan at April 2 daw nagsimulang mag-open o magbukas para sa ating mga OFW passengers. So mangyayari, hindi na sila kailangan na humalo doon sa ibang mga pasahero sa main immigration counters ng Terminal 3. Papasok lang po sila dito, magpapakita kayo ng boarding pass, ng passport at ng OEC o yung Overseas Employment Certificate at papapasukin na po kayo dyan, dadaan kayo sa usual na security check at ayan na po, yan yung mga immigration counters na exclusive na magagamit ng ating OFWs. Ang sabi sa atin kanina ni Department of Transportation Secretary Vince Dizon ay isa itong pagpapakita ng pagpapahalaga ng ating gobyerno sa mga OFWs. Pero bukod dito, may impact din o may epekto rin yan sa mga regular passengers dahil 3,000 OFW passengers yung dumaraan dito sa immigration counters na exclusive para sa kanila. Kaya 3,000 na passengers din yung mababawas doon sa mga regular na dumaraan sa main immigration counters dito sa NAIA Terminal 3. Kaya sa darating na Semana Santa, sa pagdagsa ng mga pasahero dito sa NAIA ay asahan daw po na mas magiging mabilis at mas magaan yung pagbiyahe. So, ang masasabi ko sa nakaisip nito ay good job dahil hiwalay na ang pila ng mga hindi OFW at ng mga OFW. At magbe-benefit din ito sa kabilang immigration dahil hindi na rin dadagsa ang mga OFW doon. So, luluwag na ng konti or kahit papaano ang pila at maiiwasan na ang mga OFW na maiiwanan ng eroplano dahil sa haba ng pila sa immigration. At hinihiling din na maraming OFW na sana mawala na ang makawatan at mandurugas sa NAIA. Dahil halos sunod-sunod naman ang mga balita or mga video na nagva-viral na mga ninakawan ng laman ng maleta o kaya naman nakuhanan ng bala. Kayang-kaya naman yan ipatupad o ipaalis sa NAIA kung mahigpit lang ang ipapatupad na batas sa nasabing paliparan kagaya dati.